lubos at hingayong dalawin, at hingayong dalawin, dalawin sambahin siyang Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silaya nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban, upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagat marami ang bulaang propeta na lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo na naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan.
Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at mula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na nabilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na naninirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Ito'y bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maningning niyang liwanag. Liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos.
Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Kaya't siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Naalala ko nung bata ako, at sabi ko, parang yata ho akong maliligaw. Ang dilim-dilim. Kasi di ba minsan pag madilim, mabilis ka maligaw at minsan nakakatakot. At may nagsabi sa akin, paano ho ba makalabas sa kalsadang ito? At naglalakad ho ako noon. Ang sabi sa akin nung tatanungan ko, pag may nakita na ho kayong ilaw, yun na po yung hinahanap yung kalsada. Nakalabas na ho kayo rito. Divisoria po yung binabanggit ko. Sa Divisoria ho, may isang kalsada ho doon, walang ilaw. At punong-puno ng takot na dadaan doon. Pero nagtanong ako, saan po mapuntang ganito? Pag may nakita ka ng ilaw, yun na yun. At pag nakalabas na ako doon sa madilim na kalsada na yon, at may ilaw na, hindi na ako takot maglakad. Pag madilim, yung bag mo nasa harapan mo, yakap-yakap mo. Yung makakasalubong mo, masama din ang tingin mo sa kanila. Huwag ka mag-alala, kasi sila din masama ang tingin sa iyo. Pero pag may ilaw, nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay natin. Nawawala ang takot, nawawala ang pangamba. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang mga bayan na pinupuntahan ni Jesus ay tinatawag na naninirahan sa dilim. Pero nang dumating si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan, sinundan nila ang ilaw na ito. Maganda para sa atin bilang mga Kristiyano at deboto na bunga sana ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang pagsunod sa liwanag ni Jesus. Si Jesus na liwanag ng sanlibutan ang sinusundan natin. Kaya kasama ng pagsunod natin sa liwanag ni Jesus, tumatalikod din tayo sa mga yugto ng buhay natin na madilim. At ano yung mga madidilim na yugtong ito? Yung kasalanan natin. Yung pagiging matigas ang ulo. Tinatalikuran natin dahil ang Diyos ang binibigyan natin ng halaga. Dahil mahalaga ang Diyos, tumatalikod tayo sa kasalanan. At naglalakbay tayo sa pagbabago ng buhay. At hindi ba ang tao nagbabago ang buhay, parang may dalang liwanag? Yung tao na namumuhay sa kasalanan, parang ang dilim-dilim ng kanyang paligid. Parang dilim din ang dala niya. Yung tao na namumuhay sa sakit, yung tao na namumuhay sa galit at puot, dilim din ang dala niya. Bakit? Kasi ang taong bitbit ay galit at puot, nananakit din ng kapwa. Dahil siya din ay nasasaktan. Kaya siya may galit at puot dahil nasaktan siya. At dahil hindi naghilaw yung galit at puot na yun, siya na yung nagdadala ng dilim.
Pero magandang paalala sa atin na ang liwanag ni Kristo ang umihilom sa atin. Ang liwanag ni Kristo ang nagpapawi ng takot sa buhay natin. Kaya maganda rin sana sa buhay natin, hayaan natin na liwanagan ni Kristo ang buhay natin para pumasok ang paghihilom, para mawala ang kasalanan at magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay. At ito po yung ginawa ng mga tao. Nilapit nila kay Jesus sa kanilang mga may sakit para ihilom. Sila yung sumusunod kay Jesus para makinig sa kanya mga aral at turo. Dahil natagpuan nila ang liwanag. Tayo bilang mga Kristiyano, sana natagpuan talaga natin yung liwanag. Yung liwanag ni Kristo na humihilom sa mga sugat natin, yung liwanag ni Kristo na humuhubog sa buhay natin sa pagtalikod natin sa kasalanan. At kasama din noon, sa paghahanda natin sa kapistahan, ay patuloy tayong lumalalim sa pagninilay natin na dahil natagpuan natin ang liwanag ni Kristo, sinusundan natin siya. At ang pagsunod ay higit sa anumang pag-aalay. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Kaya bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, nakasumpong ng kanyang liwanag, tumatahak sa buhay at pagbabago ng buhay. Sinusundan natin siya dahil minamahal natin siya. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Sundan natin si Jesus. Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Talikuran natin ang kasalanan sa buhay natin. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang ating itugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo at ang kaparian, naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumao na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
ang gabi payaman, lahat ay tahimik, ating angatala sa bukaw ng langit. Kay hinhin ng hangin, wari umibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sumambang lahat sa Diyos, tayo'y mahal ni Jesus. Kasama si Maria, purihin siya't tuwina. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we had heard on high, sweetly singing on the plain, and the mountains in reply echo back with joyous hymn. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds cry in jubilee, while your joyous praise my Lord. Sweet and silent, peace inspire heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lahat tayo'y kaganap sa sumilay na anak, siyang kapayapaan at Jesus ang pangalan.
palad. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ika-11, gabi oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ininpinto ka namin, harap ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.